Posibleng makasira sa nilagdaang peace process sa pagitan ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front ang umano'y nabubuong alitan sa liderato ng MILF. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Nababahala ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o UPAPRO sa umano'y namumuong alitan sa liderato ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Anila, ang anumang pagkakawatak-watak sa pamumuno ng MILF ay may malaking epekto at posibleng makasira pa raw sa nilagdaang peace process sa pagitan ng gobyerno at ng grupo sa pagtataguyod ng tunay na kapayapaan. Dahil dito, hinihikayat nila ang mga pinuno ng MILF na mag-usap at ayusin ang issue sa lalong madaling panahon para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Ganun pa man, nilinaw naman ng UPAPRO na nananatiling mapayapa ang BARM sa kabila ng tensyon. If there is any rift, we express concern with regards to these reports. Basically because ang intention po, ang aim po, objective ng peace process supposedly is we want a united MILF. Dapat buo po yun. Kailangan tuloy-tuloy po ang pag-uusap at ang ating usapang pangkapayapaan ay dapat matuloy at kung ano ang commitments at deliverables ng both parties ay dapat matupad. Tiniyak naman ng UPAPRO na magiging mapayapa at malinis ang unang Bangsamoro election sa darating na October 13. Bago pa lang yan, even before itong election ay nakahanda na, nag-establish na ang government ng security measures in preparation for the election. Matagal na ang COMELEC nakapag-handa, ang Armed Forces of the Philippines as well as the Philippine National Police para siguraduhin na ang parating na eleksyon itong October 13 ay mapayapa at credible. Samantala, kasabay ng pagdiriwang ng National Peace Consciousness Month ngayong Setyembre, nag-alay ng bulaklak ang ilang opisyal ng UPAPRO sa puntod ng mga bayani sa libingan ng mga bayani sa Taguig ngayong araw. Kasama na ang puntod ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Bahagi rin ito ng komemorasyon ng ika-29 na anibersaryo ng 1996 Final Peace Agreement sa pagitan ng gobyerno at ng Moro National Liberation Front. Matatandaang noong 2022, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ng ilang opisyal ng Moro National Liberation Front bilang mga bagong miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Batay naman sa talaan ng National Amnesty Commission, nakatanggap na sila ng mahigit 3,000 amnesty applications mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at pinakamarami rito ay nagmula sa CPP, NPA, NDF na abot sa mahigit 2,000. Ayon sa UPAPRO, pagpapakita lang ito sa inisyatibo ng gobyerno sa pagkamit ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.